Dante, kumusta ang monitoring ng COMELEC sa unang araw ng campaign period? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon ay wala pang ibinigay na update ang Commission on Elections sa pahayag kanina ni Chairman George Erwin Garcia. Mukhang bukas pa, Ella, sila makapagbibigay ng update kaugnay nga dito sa unang araw ng campaign period para sa national candidates sa buong bansa. Opisyal nang nagsisimula ngayong araw, February 11, ang panahon ng pangangampanya para sa mga kumakandidato sa national na posisyon o tumatakbong senador at party list. Sila ay opisyal na rin tatawagin, Ella, ng mga kandidato. Tatagal ng mahigit 2 buwan ang campaign period ng national candidates hanggang May 10, 2025 o 2 araw yan bago ang halalan. Ngayong araw ay pumasok na rin ang kapangyarihan ng komisyon sa mga kandidato at sakop na sila ng lahat ng palatuntunan at batas patungkol sa eleksyon. Lahat ng gastos ng isang kandidato ay pasok na sa tinatawag na spending limit na pagkatapos ng halalan sa Mayo ay kailangan nilang iuulat ito sa COMELEC kung magkano ang lahat ng kanilang ginasto sa kampanya, kabilang sa gastos para sa political advertisement, campaign materials at iba pang election paraphernalia. Sa pangangampanya, ipinaalala ng COMELEC maging responsable ang mga kandidato pati ang kanilang team na linisin ang kanilang kalat o basura sa kanilang mga campaign rally. Ngayong araw, yung 3 piso bawat registered voter kapag meron kang political party. Pag walang political party, 5 piso bawat registered voter. Ay ngayon na po yan magsisimula. 90 days po ito, 70 araw. At yan po ay nakabase again per registered voter. Ngayong araw na rin pong ito magsisimula yung pong 120 minutes nila sa telebisyon kapag sila ay national candidate. Kaugnay ng pagsisimula ng campaign period, sinimula na rin ng COMELEC ang Oplan Baklas ngayong araw sa buong bansa. Tinatanggal ng komisyon katuwang ang mga otoridad tulad ng Philippine National Police o PNP ang mga illegal na campaign materials o poster. May tuturing na illegal kapag wala sa common poster area tulad ng waiting shed, istasyon ng tren, nakakabit sa kawad o poste ng kuryente, puno at hindi sumusunod sa tamang sukat na 2 by 3 feet. Babaklasin din, Ella, kapag non-biodegradable o hazardous o mapaganib sa kalikasan na campaign paraphernalia. Sa Manila, kanina ay pinangunahan ni Chairman George Erwin Garcia at Ad Interim Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal ang pagbabaklas sa mga illegal campaign paraphernalia. Sa mga susunod na araw, ang gagawin muna ng local COMELEC natin, mag-i-issue sila ng mga notices sa mga kandidato at ipatatanggal nila. Hindi na kami ang magtatanggal. Sila na ang magtatanggal within a period of 3 days. Kapag hindi nila ginawa yung pagtatanggal in 3 days, papailan namin sila ng kasong election offense sa Law Department at karampatang disqualification. Ella, bagamat nagsimula na ang campaign period para sa national candidates at nagbabaklas na nga ng mga illegal campaign materials, nilinaw ng komisyon hindi kasama sa kanilang babaklasin kapag yung election campaign material ay para doon sa mga local aspirant dahil hindi pa naman sila maituturing na kandidato dahil ang kampanya sa mga tumatakbo sa local positions ay sa darating pa na March 28, kapag pumasok na ang panahon na yan, saka pa lamang babaklasin pwedeng baklasin ng COMELEC yung mga illegal campaign material para doon sa mga local candidates. Yan na ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.